Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Mula ito kay Ginang Evelyn Mario Trinidad. Sabi niya dito, "Congrats Kim Pao. Can you imagine at my 76 years of age, it's my first time to idolize a Philippine tandem. During my younger days, when I'm still in the Philippines, never watch movies or read tabloids regarding actors, actresses. Because of Kimi, I am now a fanatic. Mabuhay Kim Pao." Maraming salamat po sa inyong komento, Ginang Evelyn Mario Trinidad. Nakaka-amaze naman po kayo. Never kayong nag-idolize sa mga tandem dito po sa Pilipinas. Pero, nung dumating ang tambalang Kim Pao, tsaka po kayo nag-idolize, napahanga, and talagang sinundan niyo po ang tambalang ito. Ibig sabihin lamang nito mga kakimpaw, grabe po talagang lakas ng chemistry ni Kim and Paolo, and also hindi lang sila basta tandem, 'di ba? Kundi sila po ay inspirasyon din po para sa ating lahat. 'Di ba? Nakaka-inspire yung ginagawa nila mga kakimpaw. Tapos nawawala din po yung stress at problema po natin pag napapanood natin sila, 'di ba? Pansamantala pong nawawala pag sila na po yung nagpasayan or nagpakilig sa atin. At alam niyo ba, mas sikat pa ang tambalang Kimpaw kaysa po sa mga Gen Z couple ngayon, 'di ba mga kakimpaw? Pansin niyo din po ba yan? Kaya nakaka-proud at nakakatuwa po si Kim and Paolo na maging mga OFW sa labas po ng bansa, talagang sinusubaybayan po siya. So maraming salamat po sa komento. God bless po sa inyo at mag-iingat po kayo dyan sa ibang bansa. So eto na nga pag-usapan na natin mga kakimpaw, mga topic po na nakalap natin sa update na to, at unahin natin nga talakayin ang tungkol nga po dito sa nakaka-proud na naman na ginawa ni Kim and Paolo Avellino, kundi ang makapag-contribute po sa mga gastusin ng ABS-CBN Network or ABS-CBN. Sabi nga po ng mga Kimpaw fans dito sa X, "Congratulations kapamilya, wishing all the best to Kimpawlandia. Here's to come successful project ahead. Let's keep making history per Kimpaw together." So si Kim and si Paolo po talaga mga kakimpaw, yung isa sa nakapag-contribute ng malaking halaga. Andyan din syempre si Coco Martin, Don Bell at ang Bini. Silang apat ang pinasalamatan po ng ABS-CBN. Sabi pa ng isa, "Salamat kay Vice Ganda, Kim Chu, Kim Pao, Coco Martin and Vini. Sila dapat ang mukha at prina-prioritize sa ABS-CBN, hindi yung political na star at traidor na artista nyo." So, sino kaya yung tinutukoy dito na traidor na artista, no? But anyway, hiyaan nyo na po yan. Ang focus natin ay kay Kim and Paolo at sa success po nila na makapag-contribute na ng malaking halaga sa ABS-CBN. Samantalang next topic naman, talakay naman natin ang tungkol dito sa pag-react po ni Paolo Avellino sa pambabatikos kay Chinita Princess. Sabi nga dito sa isang write-up, ayaw nga ng aktor na si Paolo na madawit sa anumang usaping may kinalaman sa politika. Kasunod ng mga usap-usapan online tungkol sa isang or ilang issue sa showbiz at social media. Sa halip na magbigay ng detalyadong pahayag, simple lamang ang naging mensahe niya na respect for everyone. Ayon sa ilang netizens, tila pinapakita ng aktor ang kanyang pagiging maingat sa pagpili ng mga isyong pinapasukan, lalo na kung ito ay sensitibo o maaring magdulot ng kontrobersya. Para sa kanila, mas pinili ni Paolo na mas umiwas sa anumang bagay na posibleng magmulan o pagmulan ng ingay sa publiko. May mga fans din na nagsasabing maaring indirect na pagdepensa ito sa kapwa artista na si Kim Chu na madalas ding napag-uusapan sa social media.
Gayunman, nananatiling walang kumpirmasyon kung may direktang koneksyon ang kanyang pahayag sa anumang particular na issue. Pansin din ng ilan na hindi ito ang unang pagkakataon na nananatiling tahimik si Paulo sa mga ganitong klase ng usapin. Sa maraming pagkakataon, mas pinili niyang huwag sumagot o pumatol sa kontrobersya at sa halip ay mag-focus na lamang sa kanyang trabaho bilang aktor. Para sa kanyang mga taga-suporta, ang ganitong ugali ay nagpapakita ng professionalism at pagiging grounded ng aktor. Mas pinahalagahan niya raw ang katahimikan kaysa sa pakikisawsaw sa mga isyong maaring lumalapas sa social media. Sa ngayon, patuloy pa rin ang interpretasyon ng publiko sa kanyang pahayag, ngunit malinaw na nanatili si Paulo sa kanyang paninindigan na umiwas sa politikal at controversial na usapin at mas piliin ang respeto para sa lahat. Well, iba-iba naman po ng paninindigan lahat mga kakimpaw, 'di ba? Kaya kung anong gusto ni Paulo, pananahimik, respeto na lang 'yon. Pero syempre, alam natin na pinoprotektahan niya si Chinita Princess. Hindi man natin nakikita pero ganun po ang ginagawa niya. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin mga kakimpaw ang tungkol dito sa ingranding kasal para kay Kim at Paulo sa mga darating po na taon. Marami kasi ang nakakapansin na sobrang tutok daw po nitong si Kim and Paulo sa mga project nila at wala talaga silang pinapalagpas na pagkakataon, kayod kung kayod. At tanggap lang ng tanggap ng mga project na i-offer po sa kanila, di ba? Maging yung kay Nadine Lustre, tinapos na din po ni Paulo. Para nga naman daw ready to quit na ito. Kaya hindi may pagkakaila sa mga fans na isipin na pinaghahandaan na ng Kim Pao ang pag-alis nila sa showbiz industry para bumuo po ng sariling buhay at pamilya. At ang mga pinagpagura nila posibleng ilagay daw po sa business para nga naman magdoble at magamit na din pangkasal, siguradong engrande nga naman yon. At mala fairy tale syempre. Sino bang babae ang hindi nangangarap ng ganyan kabonggang kasal, di ba? Knowing Kim Chu, mga kakimpaw, she deserves the best, 'di ba? She deserves everything and ultimate happiness, mga kakimpaw. Kaya once na ikasal po yang si Kim Chu, mga kakimpaw, asahan na po natin na sobrang enggrande yan. Mala fairy tale ang datingan yan, mga kakimpaw. Alam nyo naman si Kim Chu, kilala nyo naman si Kim Chu, di ba? Gusto niya the best talaga para po sa kanila ni Paula Avellino kasi minsan nga lang naman pong ikasal, kaya i-boost na po natin yung very best, 'di ba? Yung pinakabongga, mga kakimpaw. Kaya antayin na lang natin kung kailan po ito mangyayari, next year nga ba or sa mga susunod po na taon. So paano mga kakimpaw, hanggang dito na lamang po yung update natin. Maraming salamat sa patuloy po na pagsuporta.